Alam mo ba na ang iyong baga ay maaring magkaroon ng atake sa puso? Hindi ito isang biro, at hindi rin ito isang metapora. Ang tawag dito ay pulmonary embolism, at ito ay isa sa mga pinakamapanganib na silent killer na kadalasang hindi napapansin hanggang sa huli na ang lahat. Isipin mo ito, isang maliit na namuong dugo mula sa iyong binti ang biglang maglalakbay papunta sa iyong baga at haharang sa daloy ng dugo. Ito ang mismong depenisyon ng isang pulmonary embolism, at ito ay nangyayari ng mas madalas kaysa sa iyong iniisip. Ang nakakabahala ay ang sinuman ay maaring maging biktima nito, mula sa isang taong nakaratay sa ospital hanggang sa isang malusog na individual na nagtatrabaho sa harap ng computer buong araw. Hindi ito isang sakit ng matatanda lamang. Ito ay isang kondisyon na walang pinipili. Kaya ano nga ba ang eksaktong nangyayari sa loob ng iyong katawan kapag tumama ang isang pulmonary embolism? At bakit ito madalas na tinatawag na silent killer kung kaya nitong pumatay sa loob ng ilang minuto? Yan ang ating sisyasutin na yon. At maniwala ka sa akin, ang mga sagot ay parehong nakakatakot at mahalaga para sa iyo na malaman. Ngayon, upang tunay na maunawaan ang banta na ito, kailangan muna nating maunawaan ang pinagmulan nito. At ang pinagmulan, sa karamihan ng mga kaso, ay nagsisimula sa malalim na mga ugat ng iyong mga binti sa isang kondisyon na tinatawag na deep vein thrombosis o DVT. Ang DVT ay ang pagbuo ng isang namuong dugo sa isang malalim na ugat, kadalasang sa ibabang binti o hita. Maaring ito ay sanhi ng matagal na kawalan ng paggalaw, isang pinsala, o isang kondisyong medikal na nakakaapekto sa kung paano namumuo ang iyong dugo. Ang mapanganib na bahagi ay ang namuong dugo na ito ay maaring manatiling tahimik na walang sintomas sa loob ng ilang araw o kahit na linggo. Hindi mo alam na meron ka nito hanggang sa ito ay kumalas at magsimula ng paglalakbay nito. At ito ang nagiging isang pulmonary embolism. Kapag ang namuong dugo mula sa binti ay kumalas, dumaan sa iyong puso at tuluyang naiipit sa isa sa mga arterya ng iyong baga. Sa sandaling iyon, ito ay hindi na lamang isang problema sa binti. Ito ay isang emergency na nagbabanta sa buhay. Kaya paano mo malalaman kung ikaw o ang isang mahal sa buhay ay nakakaranas ng isang pulmonary embolism? Ang mga sintomas ay maaring maging mapandinlang at kadalasang napagkakamalang iba pang mga kondisyon. Ngunit merong ilang mga pangunahing palatandaan na dapat mong bantayan. Ang pinakakaraniwang sintomas ay ang biglaang kahirapan sa paghinga, na kadalasang may kasamang matalim na pananakit ng dibdib na lumalala kapag ikaw ay humihinga ng malalim. Maari ka ring makaranas ng mabilis na tibok ng puso, pagkahilo, o kahit na himatayin. Sa mas malalang mga kaso, maari kang umubo ng dugo o magkaroon ng napakababang presyon ng dugo na nagpapahiwatig na ang iyong puso ay nahihirapang magbomba ng dugo sa pamamagitan ng mga nakablock na baga. Ang mga sintomas na ito ay hindi dapat balewalain. Bawat segundo ay mahalaga. Ang katotohanan ay ang ilang mga tao ay maaring makaranas lamang ng banayad na paghinga at pagkapagod, habang ang iba ay maaring gumuho kaagad. Ito ang dahilan kung bakit ito ay tinatawag na isang silent killer. Ito ay maaring magpakita mismo ng may kaunting babala o may napakalaking puwersa. Ngayon, isipin mo ang epekto nito sa iyong puso. Kapag ang isang malaking namong dugo ay humarang sa arterya sa iyong baga, ito ay lumilika ng napakalaking presyon sa kanang bahagi ng iyong puso. Ang kanang ventricle ay kailangang magtrabaho ng 2 beses ng mas mahirap upang itulak ang dugo sa pamamagitan ng pagbabara. Ang pagkapagod na ito ay maaring humantong sa paglaki ng puso at, sa huli, sa pagpalya ng puso. Ito ang tinutukoy ko kapag sinabi kong ang baga ay maaring magkaroon ng atake sa puso. Ang kondisyong ito ay tinatawag na right heart strain, at ito ang dahilan kung bakit ang isang napakalaking pulmonary embolism ay maaring maging nakamamatay sa loob ng ilang minuto. Hindi ito ang iyong karaniwang atake sa puso mula sa mga baradong arterya sa puso mismo, ngunit ang resulta ay pareho, isang pagkabigo ng iyong cardiovascular system. Kaya't makita mo, ang koneksyon sa pagitan ng iyong mga binti, puso at baga ay mas mahigpit kaysa sa iniisip ng karamihan.
Ang isang problema sa isang bahagi ay maaring mabilis na maging isang krisis sa isa pa. Ngunit sino ba ang mga taong pinaka-nanganganib sa silent killer na ito? Ang pag-unawa sa mga kadahilanan ng panganib ay ang unang hakbang tungo sa pag-iwas. At dito pumapasok ang salitang venous thromboembolism o VTE na siyang pangkalahatang termino para sa kondisyong ito. Ang anumang bagay na nagpapabagal sa daloy ng iyong dugo o nagpapataas ng pamumuo nito ay maaring magpataas ng iyong panganib. Ang matagal na kawalan ng paggalaw, tulad ng mahabang biyahe sa eroplano o pagkaka-bedrest sa ospital, ay isang malaking salarin. Ang mga sakit tulad ng cancer, mga operasyon, at ilang particular na genetic na kondisyon ay maaari ring magpataas ng iyong tsansa. Kahit ang pagiging sobra sa timbang o paninigarilyo ay maaaring mag-ambag sa mas mataas na posibilidad na magkaroon ng DVT at PE. Ang mahalagang tandaan ay ang isang pulmonary embolism ay kadalasang hindi isang random na pangyayari. Ito ay resulta ng isang kombinasyon ng mga kadahilanan. Ang pag-alam sa iyong sariling mga panganib ay makapagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang kumilos. Ngayon, paano nga ba ito dinadiagnose ng mga doktor? Hindi ito isang bagay na maaari mong malaman sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa isang tao. Ang diagnosis ay nangangailangan ng isang kombinasyon ng klinikal na paghusga at mga partikular na pagsusuri. Ang isang karaniwang unang hakbang ay ang D-dimer test, isang pagsusuri sa dugo na sumusukat kung may abnormal na pamumuo na nangyayari sa iyong katawan. Kung ang pagsusuring ito ay positibo, ito ay nagbibigay ng hinala na may namuong dugo. Upang makumpirma ang diagnosis, ang pinakamodernong pamamaraan ay ang CT pulmonary angiography, isang espesyal na uri ng CT scan na naghahanap ng mga namuong dugo sa mga arterya ng baga. Ang pagsusuring ito ay mabilis at tumpak. Sa mas bihirang mga pagkakataon, maaaring gumamit ang mga doktor ng isang V/Q scan o isang ultrasound ng mga binti upang maghanap ng mga palatandaan ng DVT. Ang lahat ng ito ay naglalayong sagutin ang isang tanong. May namuong dugo ba na humaharang sa daloy ng dugo sa iyong baga? At ito ang nagdadala sa atin sa paggamot, kung saan ang bilis ay mahalaga. Kapag nakumpirma na ang isang pulmonary embolism, kailangan ng agarang at desisibong aksyon upang maiwasan ang karagdagang pinsala o kamatayan. Ang pangunahing paggamot ay ang paggamit ng mga anticoagulants o mga pampanipis ng dugo upang pigilan ang paglaki ng umiiral na namuong dugo at upang maiwasan ang pagbuo ng mga bago. Ang mga gamot na ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng iniksyon o bilang mga tabletas. Sa mga kaso kung saan ang namuong dugo ay malaki at nagbabanta sa buhay, maaring gumamit ang mga doktor ng thrombolytic therapy. Ito ay isang mas malakas na gamot na aktwal na natutunaw ang namuong dugo, ngunit ito ay may mas mataas na panganib ng pagdurugo. Bihirang-bihira, maaring kailanganin ang surgical intervention tulad ng isang pulmonary thrombectomy upang pisikal na alisin ang namuong dugo mula sa arterya. Ngunit ang unang linya ng depensa ay palaging ang mga anticoagulants upang patatagin ang pasyente. Ngunit paano kung ikaw ay kasalukuyang nasa ospital o kamakailan ay naoperahan? Huwag magpanik, ngunit maging mapagmatyag. Ang iyong mga doktor at nurse ay may mga protokol upang maiwasan ang DVT at PE. Isa sa mga pinakasimpleng paraan upang maiwasan ito ay ang paggalaw ng maaga hanggat maaari pagkatapos ng operasyon. Ang paglalakad ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang daloy ng dugo sa iyong mga binti at maiwasan ang pag-stagnate nito. Maaari rin silang magrekomenda ng mga compression stockings o isang sequential compression device na isang aparato na pumipiga sa iyong mga binti upang gayahin ang pagbomba ng kalamnan. Ang mga ito ay nakakatulong na panatilihing gumagalaw ang dugo. At para sa mga may mataas na panganib, ang doktor ay maaaring magreseta ng mga pang-iwas na anticoagulants upang manipis ang dugo. Ang layunin ay palaging maiwasan ang pagbuo ng mga namuong dugo bago pa man ito maging problema. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-nakalulungkot na bahagi ng kwentong ito, ang mga taong namamatay mula sa isang PE na maaaring napigilan. Ito ay isang trahedya na nangyayari araw-araw sa buong mundo.
Ang mga istatistika ay nagpapakita na ang VTE na kinabibilangan ng DVT at PE ay isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay na maiiwasan sa mga pasyente sa ospital. Ito ay isang bagay na hindi dapat baliwalain ng sinumang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Ang dahilan kung bakit ito ay napakamapanganib ay ang kawalan ng sintomas sa simula. Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng isang maliit na clot sa kanilang binti at hindi makaramdam ng anuman hanggang sa ito ay lumaki o kumalas. Ito ang dahilan kung bakit ang pagtuturo sa publiko tungkol sa mga sintomas at panganib na kadahilanan ay napakahalaga. Ang kaalaman ay ang iyong pinakamahusay na depensa laban sa silent killer na ito. Maraming tao ang nagtatanong, maari bang gumaling ang isang pulmonary embolism ng buo? Ang sagot ay, oo. Ngunit ito ay nakasalalay sa kalubaan at sa bilis ng paggamot. Ang mga maliliit na namuong dugo ay kadalasang natutunaw ng katawan sa paglipas ng panahon, lalo na sa tulong ng mga anticoagulants. Gayunpaman, ang paggamot ay karaniwang tumatagal ng hindi bababa sa 3 buwan. Ang mas malalaking PE ay maaaring mag-iwan ng permanenteng pinsala sa mga baga o sa puso na humahantong sa talamak na mga problema sa paghinga o pagpalya ng puso. Ang tinatawag na chronic thromboembolic pulmonary hypertension ay isang seryosong komplikasyon na maaaring bumuo. Ang katotohanan ay, ang paggaling ay isang mahabang proseso. Ngunit sa tamang pangangalaga at follow-up, maraming mga pasyente ang nakakabalik sa kanilang normal na buhay. Ngunit narito ang hindi mo karaniwang naririnig sa mga balita. Ang papel ng iyong lifestyle. Hindi lamang ito tungkol sa mga taong nasa ospital. Ito ay tungkol sa kung paano ka nabubuhay araw-araw. Ang isang laging nakaupo na pamumuhay, kung saan ka nakaupo sa harap ng isang computer sa loob ng maraming oras, ay isang malaking panganib na kadahilanan. Ang iyong mga kalamnang sa binti ay kailangang kumontrata upang itulak ang dugo pabalik sa iyong puso. Kung ikaw ay nasa isang mahabang biyahe, siguraduhing tumayo at maglakad-lakad ng regular. Ang simpleng pag-unat ng iyong mga binti ay maaaring gumawa ng isang malaking pagkakaiba. Ang hydration ay susi rin. Ang dehydration ay maaaring maging sanhi ng iyong dugo na maging mas malapot at mas madaling mamuo. Kaya't uminom ng maraming tubig, lalo na kung ikaw ay naglalakbay. At para sa mga babaeng nag-iisip na ito ay isang sakit na panlalaki, isipin muli. Ang pagbubuntis at ang paggamit ng mga hormonal contraceptives o HRT ay maaaring magpataas ng panganib ng mga namuong dugo sa mga kababaihan. Ang mga pagbabago sa hormonal ay nakakaapekto sa sistema ng pamumuo ng dugo na ginagawang mas madaling kapitan sa DVT at PE. Ito ay isang bagay na dapat talakayin sa iyong doktor, lalo na kung mayroon kang iba pang mga kadahilanan ng panganib. Huwag mong isipin na dahil bata ka o dahil babae ka, ay ligtas ka na sa banta na ito. Ang pulmonary embolism ay walang pinipili. Ito ay tumatama ng walang paunang abiso. Kaya't ano ang dapat mong gawin kung pinaghihinalaan mo na ikaw o ang isang tao ay may PE? Huwag mag-atubili. Tumawag ka agad ng emergency services. Hindi ito ang oras upang mag-diagnose sa sarili o maghintay. Mahalaga ring maunawaan na ang mga sintomas ng isang PE ay maaring malito sa ibang mga sakit. Ang pananakit ng dibdib ay maaring napagkakamalang muscle strain o heartburn. Ang kahirapan sa paghinga ay maaring maiugnay sa asthma o anxiety. Ang pagiging alerto sa konteksto, tulad ng kamakailang operasyon, mahabang biyahe o immobilization, ay susi sa pagtukoy ng tunay na banta. Ang mga doktor ay sinanay na maghanap ng mga classic na senyales, ngunit ang PE ay maaring magpakita ng hindi karaniwan. Kaya kung meron tang alinman sa mga pangunahing sintomas at isang kasaysayan ng mga kadahilanan ng panganib, huwag matakot na itanong sa iyong doktor ang tungkol sa posibilidad ng isang PE. Ang iyong kalusugan ay nasa iyong mga kamay, at ang pagiging isang advocate para sa iyong sarili ay maaring magligtas ng iyong buhay. Huwag hayaan ang takot na pumigil sa iyo na magtanong ng mga mahahalagang katanungan. Ngayon, sa modernong panahon, meron tayong mga tool upang hindi lamang gamutin, kundi upang maiwasan ang sakit na ito.
Ang mga pag-unlad sa medical na agham ay nagbibigay sa atin ng isang mahusay na kalamangan. Ang mga bagong oral anticoagulants, tulad ng rivaroxaban at apixaban, ay nagpapadali sa pangmatagalang paggamot ng hindi nangangailangan ng madalas na pagsusuri ng dugo. Ito ay isang malaking hakbang pasulong para sa mga pasyente. Gayunpaman, ang pag-iwas sa pamamagitan ng kamalayan at paggalaw ay nananatiling pinakamakapangyarihang sandata. Ang teknolohiya ay maaaring tumulong, ngunit ang ating mga gawi ay may pinakamalaking epekto. Ang pagsusuot ng compression stockings sa mahabang biyahe ay isang simpleng hakbang na maaaring makabuluhang bawasan ang iyong panganib. Ang pamumuhunan sa isang pares ay mas mura kaysa sa isang araw sa ospital. Ang kwento ng pulmonary embolism ay isang paalala ng kung gaano tayo kabilis at kawalang katiyakan ang kalusugan. Minsan, ang katawan ay nagbibigay ng mga senyales na napakadaling balewalain. Ang masakit na katotohanan ay ang karamihan sa mga tao ay hindi napagtanto kung gaano kalapit ang kanilang mga binti sa kanilang puso at baga. Ang sirkulasyon ay isang sistema ng mga highway, at ang isang pagbangga sa isang bahagi ay maaaring magdulot ng gridlock sa isa pa. Ito ang dahilan kung bakit ang edukasyon ay napakahalaga. Ang pag-unawa sa mga pangunahing prinsipyo ng iyong katawan ay hindi lamang para sa mga doktor. Ito ay para sa lahat. Kapag alam mo kung ano ang hahanapin at kung ano ang gagawin, ikaw ay nagiging mas matatag at mas handa. Ang kaalamang ito ay isang uri ng kalasag. Gayunpaman, may isa pang layer ng pagiging komplikado dito. Ang pagbawi pagkatapos ng isang pulmonary embolism. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-alis sa ospital. Ito ay tungkol sa pamumuhay na may kinalabasan nito. Ang ilang mga pasyente ay nakakaranas ng patuloy na pagkapagod, kahirapan sa paghinga o pagkabalisa pagkatapos ng isang PE. Ang mental na epekto ng isang malapit makakamatay na karanasan ay maaaring maging kasing hirap ng pisikal. Ang suporta mula sa pamilya at mga kaibigan ay mahalaga sa panahong ito. Ang pagkakaroon ng isang malakas na sistema ng suporta ay maaaring gumawa ng isang malaking pagkakaiba sa paggaling. Ang pagbabalik sa ehersisyo ay dapat na unti-unti at sa ilalim ng gabay ng isang doktor. Hindi mo nais na itulak ang iyong katawan ng labis ng masyadong maaga pagkatapos ng gayong trauma. At huwag kalimutan ang papel ng regular na check-up. Ang pagsubaybay sa iyong kalusugan ay hindi dapat tumigil pagkatapos ng iyong paglabas mula sa ospital. Ang mga follow-up na appointment sa iyong doktor ay mahalaga upang masuri ang bisa ng iyong paggamot at upang ayusin ang dosis ng iyong mga gamot. Ito ay bahagi ng isang pangmatagalang diskarte upang maiwasan ang pag-ulit. Ang iyong doktor ay maaring magsagawa ng mga pagsusuri upang matiyak na ang mga namuong dugo ay ganap na natunaw at upang suriin ang paggana ng iyong puso at baga. Huwag laktawan ang mga appointment na ito. Ang pamumuhay na may kasaysayan ng VTE ay nangangahulugan ng pagiging mas maingat kaysa sa karaniwang tao. Ngunit sa pamamagitan ng paggawa nito, maaari kang mamuhay ng mahaba at malusog na buhay. Kaya't bakit? Sa kabila ng lahat ng mga pagsulong sa medisina, ang pulmonary embolism ay nananatiling isang pangunahing sanhi ng pagkamatay. Ito ay dahil ang unang hakbang, ang pagkilala sa problema, ay madalas na hindi nangyayari. Ang mga tao ay may posibilidad na maliitin ang kanilang mga sintomas na iniisip na sila ay lilipas. Ang pagtanggi ay isang makapangyarihang puwersa pagdating sa kalusugan. Maging ang mga doktor ay maaring makaligtaan ang diagnosis dahil ang mga sintomas ay maaring hindi tiyak. Ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang magkaroon ng isang malinaw na linya ng komunikasyon sa pagitan ng pasyente at ng propesyonal. Ang susi ay ang pagbabago ng ating pananaw. Ang isang biglaang pananakit ng dibdib at paghinga ay dapat palaging ituring na isang medical na emergency hanggang sa mapatunay ang iba. Mas mabuti nang magkamali sa panig ng pag-iingat. Ngayon, tingnan natin ang hinaharap. Ang pananaliksik sa larangan ng hemostasis at thrombosis ay patuloy na umuunlad na nangangako ng mas mahusay na mga solusyon. Ang mga siyentipiko ay naghahanap ng mga paraan upang mas tumpak na mahulaan kung sino ang nasa panganib para sa VTE. Ang genetika ay maaring maglaro ng isang mas malaking papel sa hinaharap.
Ang mga bagong gamot ay binuo na may mas kaunting mga side effect at mas mabilis na pagkilos. Ang mga pag-aaral na ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa para sa isang panahon kung saan ang PE ay magiging isang bagay ng nakaraan. Ngunit para sa ngayon, ang aming pinakamahusay na depensa ay ang aming kamalayan. Kaya't ang huling tanong ko sa iyo ay ito. Handa ka na bang seryosohin ang kalusugan ng iyong mga binti? Dahil sa pagtatapos ng araw, ang pag-iwas sa isang pulmonary embolism ay nagsisimula sa iyo. Nagsisimula ito sa iyong desisyon na kumilos na yon, hindi bukas. Kung ikaw ay nasa panganib, kumonsulta sa iyong doktor tungkol sa mga hakbang na maaari mong gawin. Ang isang simpleng pag-uusap ay maaring ang pinakamahalagang bagay na gagawin mo. Huwag hayaang matakot ka, ngunit hayaang ang kaalaman ang gabay mo. Ang iyong buhay ay napakahalaga upang ipagsapalaran sa isang bagay na maaaring mapigilan. Kaya't maging mausisa, maging mapagmatyag, at higit sa lahat, maging aktibo sa iyong kalusugan. Ang iyong puso at baga ay umaasa sa iyo. Bago ko tapusin ang pag-uusap na ito, gusto kong manatili sa iyo ang isang bagay. Ang pulmonary embolism ay isang malubhang kondisyon, ngunit hindi ito isang sentensya ng kamatayan. Ito ay isang hamon na maaari nating malampasan sa pamamagitan ng edukasyon at aksyon. Ang bawat hakbang na iyong gagawin upang manatiling aktibo, bawat oras na iyong iunat ang iyong mga binti, ay isang hakbang palayo sa panganib. Ito ay isang laban na maaari nating manalo. At ang laban na ito ay nagsisimula sa isang desisyon na pangalagaan ang iyong sarili. Hindi mo kailangang maging isang doktor upang maunawaan ang mga pangunahing kaalaman ng iyong katawan. Kailangan mo lamang makinig sa mga senyales nito at kumilos ng may karunungan. At ngayon, mas alam mo na kaysa sa karamihan ng mga tao. Kaya't narito ang aking hamon sa iyo. Ibahagi ang kaalamang ito sa isang taong mahal mo. Maaring ito ang isang impormasyon na magliligtas sa kanilang buhay. Ang kamalayan ay nakakahawa, at sa pamamagitan ng pagpapalaganap nito, lumilika tayo ng isang mas ligtas na komunidad para sa lahat. Huwag mong itago ang kaalamang ito sa iyong sarili. At kung nahanap mo ang video na ito na nakapagtuturo at nakapagbibigay linaw, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa aking channel, at pindutin ang bell para sa mga susunod pang malalalim na pagsusuri. Ang iyong suporta ay nagbibigay daan sa akin upang patuloy na maihatid ang mga mahahalagang impormasyong ito sa iyo. Maging ligtas, manatiling may kaalaman, at higit sa lahat, pang-alagaan ang iyong kalusugan. Hanggang sa muli, ito ang iyong eksperto na nagpapaalala sa iyo. Ang iyong katawan ay nagsasalita. Pakinggan mo ito.